What's up guys? So, nandito kami ngayon sa hub ng mga OFW for good namin. So, ang EOTG Empire pala, may programa kasi kami na Empowered OFW kung saan nagtuturo kami sa mga OFW how to be financially literate and of course, teaching them online business para naman sila magkaroon ng better opportunity na makapag-ipon at magkaroon ng pagkakitaan sa Pilipinas para sila ay makapag for good na at hindi pa balik-balik sa abroad. In short, kaya nilang mag-provide sa pamilya nila at makuha yung mga goals nila sa buhay kahit hindi na nila need na umalis. So ngayon, we're doing our mentoring session. So eto po yung kagandahan kasi etong mga kasama ko, etong apat na to, ito sila. Mga dating OFW ng iilang taon na nag-for good na. So, hindi na nabalik sa abroad and they're doing our online platform full-time dito sa Cebu. And ngayon, we're giving you a sneak peek kung paano namin sila hinahandle dito para mas lalo silang gumaling sa pagnenegosyo. So, ngayon, I know meron kayong mga concerns, mga katanungan na gusto nyong itanong sa akin. Kaya, let's go ahead and start. Ayan, mag-hi muna kayo. Hi! Ayan. So, I'll start with Ate Lynn. So, sila Ate Lynn kasi silang so sinali ko na din si Coach FM. Coach FM is not an OFW. Anak siya ng OFW. So, may mga lang kami pinag-uusapan because they want to be better na mga negosyante, better na mga coaches para makatulong sa mas maraming tao na ma-enlighten at ma-educate. So, yung mga tanong ninyo, pa-process natin yan para mas makatulong kayo sa mas maraming tao. So, Ate Lynn, ano yung katanungan mo? Ang aking katanungan ay, ang tawag dito, yung tungkol sa mga nakakausap ko na sabi nila, mas uunahin muna nila ang magpaaral ng anak nila. Mapatapos, kung saan mapatapos yung kanilang mga anak bago sila magnegosyo. Okay. Yun ang Okay, sige. So, which is okay. Ano naman na parang para sa kanila kasi valid yon, which is okay naman, wala naman problema. Pero di ba kayo ay nagpapaaral din habang nagsimula kayo sa negosyo? Yeah. Okay. So ibig sabihin nun, hindi mo naman talaga kailangan mamili kung ano yung uunahin mo, which is yung pangarap mo ba or obligasyon mo. Kasi yung iba kasi, nami-misinterpret nila na pangarap nilang makapagtapos yung anak nila sa pag-aaral. Pero hindi naman yan pangarap. Obligasyon mo yon bilang magulang. Ang pangarap mo, iba. Diba? Kailangan lang nilang i-give up yung pangarap nila dahil sa obligasyon nila. But in the case kasi, ang dulo lang kasi noon, gusto mong mag-provide ng mas magandang future para sa anak mo. Kaya gusto mo siyang patapusin muna sa pag-aaral. Ngayon, mas maganda is that, why not, bigyan mo pa ng mas magandang future. Hindi mo naman tinututukan yung pagpapaaral ng anak everyday. Di ba? Nagbabayad ka lang ng baon, nagbabayad ka lang ng tuition. Pero ibig sabihin, hindi siya makain sa oras mo. Hindi naman ibig sabihin no, na hindi mo kayang ipagsabay. Actually, much better pa nga na ipagsabay mo. Kasi habang binibigyan mo siya ng pagkakataon na makapagtapos, binibigyan mo din siya ng mas magandang future pagka ikaw ay umaasenso na as early as now. Unang-una, pagka yan ay magkaroon ng trabaho, usually kasi sa Pilipinas, ang ginagawa, pagka ang anak meron ng hanap buhay, magre-retire na ang magulang, ang anak na ang bubuhay sa magulang. Ang nangyayari dyan, pag bumubuhay na sa magulang, ang anak ay hindi nakakausad kasi nahihirapan na siya. Di ba? Nahihirapan na siya, parang nagiging pabigat ka. So, ang best option mo, actually, kung iisipin mong mabuti ang future ng anak mo, magnegosyo ka. Kasi para makapagtapos na yung anak mo at meron na siyang magandang career, anong mangyayari? Di hindi ka pabigat sa kanya. Pangalawa, pag mayaman ka, napapamanahan mo pa siya. Yes. So, yun. So, meron pa ba? Okay, sino pa ba? Coach FM. Ako naman din, Press, meron 'di ba advocacy natin is to educate, inspire, empower sa mga nakikilala natin online, especially OFWs kasi anak ko ng isang OFW. So sa mga nakausap ko, naging kaibigan ko sa Facebook, social media, para naano ko sa kanila na kung meron silang nakitang magandang opportunity, most of the time yung sinasabi nila kung bakit hindi nila yon mauna is kasi uunahin pa muna nilang tapusin yung mga utang nila, babayaran muna, o
di kaya tapusin yung hinuhulugan nilang lupa. Ganun yung mostly sa mga naririnig ko, kaya hindi sila makapag-grab ng opportunity na maganda o hindi nila yon mauna yung opportunity na nakita nila. Okay, so isa kasi to sa pinaka-problema ng Filipinos. Bakit? We tend to make, nagtataka kasi tayo lahat naman tayo goal natin na umasenso sa buhay. Lahat tayo gusto nating yumaman. O, kahit na hindi naman lahat ay umaamin, pero no, sino ba namang ayaw yumaman? No? So ngayon, ang nangyayari, marami kasi tayong mga mistakes pagdating sa pera natin. Because at the end, ang pinakadulo nun, wala kasi tayong alam sa pagmamanage at pagpapalago ng ating pera. So, kung titingnan niya, between an asset and a liability, even just those two words, pag alam mo yon, nako, ang laking pagbabago niyan sa resulta na meron ka. So, okay lang naman magbayad ng utang, pero ano yung ROI ng utang? Ang ROI ng utang is of course peace of mind lang, nawala yung kaba mo, nawala yung stress ng kakasingil. Pero ganun pa rin, pagdating ng kagipitan, mangungutang ka pa rin. Tama. Now, so okay lang naman magpahulog ka ng lupa, pero kung yan ang una mong priority, ang lupa kasi it's like a dead investment. Hindi naman agad siya bumabalik. Ang kailangan mo, yung isang opportunity or isang cash flow na magpapaikot at magpapalago ng pera mo. So dapat inuuna mo pag negosyo. Ang Pinoy kasi, mahilig mangutang, mali naman yung pangungutang nila. Kaya hindi okay na nangungutang siya para sa mga gastusin niya. Dapat nga, nangungutang siya, mas nangungutang siya para sa negosyo. Kasi pagka meron siyang negosyo, ang nangyayari is that tumutubo na yung pera niya. Nagkakaroon siya ng second source of income. So, dapat inuuna mo yung asset na nagpapapasok sa'yo ng pera para may pera ka pa rin kahit na ikaw ay may hinuhulugan. Yes. Oh, yun yung formula. Inuuna kasi natin ang liability, tapos isa lang yung source of income natin. Ang nangyayari, nagpatayo ka ng bahay, bumili ka ng ganito. Oo nga, may bahay ka nga, pero wala ka namang pera. Di ba? Hindi mo naubos lahat ng pondo mo. Magkaroon ng emergency, nagkakaroon ka ng utang. Kaya karamihan ng tao, may hinuhulugan, pero meron ding utang. Walang bumabalik na pera. Puro palabas. So, dapat i-educate natin sa concept ng financial literacy. So, thank you, ma'am. You're welcome. So, sino ba? Oh, okay. Si Ate Bella. Ayan. Ang ating napakagandang dilag. So, okay, ate? Okay, Pres. Ito din ang na-encounter ko sa mostly sa mga kaibigan ko pag may opportunity na sinasabihan ko sila, sinasabi nila na wala silang time sa mga ganyan. Kaya, yun din ang katanungan sa aking isip na gusto kong maliwanagan po. Okay. Actually, sa totoo lang po, ang tao, lahat naman ng tao ay may 24 hours a day. Ibig sabihin, lahat ng tao binibigyan ng oras every day. Ang tanong dyan, saan niya nilalaan yung oras niya? So, ito bang mga kaibigan mo, pakiano lang, ito bang mga kaibigan mo, ate, busy sila, wala silang time. Kumusta naman yung buhay nila? Katulad ko dati, sila ang mga OFW. Ako naman dati, kahit may trabaho ako, kaya ko naman binigyan ng halaga ang aking nag-business, nag-grab ng opportunity. Pero pag ako ang nagsasabi sa kanila, ayun ang sinasabi nila na wala silang time kasi busy sila sa trabaho, ganun po. So, wala silang time, busy sila sa trabaho, may ipon ba sila? Okay ba yung kita nila? Kumusta naman yung buhay nila? Ayun po ang problema. Wala silang pera. Wala silang time, pero pag i-offer mo ng opportunity, wala pa rin. Okay, so, ibig po sabihin yan, yung pinakamahirap na tao, hindi, joke lang. Eto kasi nangyayari, ang daming tao, may mga tao na walang pera, may mga tao na walang time, pero ang pinakakawawa sa lahat is wala ka nang oras, wala ka pang pera. Bakit? Kasi nilalaan mo ang oras mo sa mga bagay na hindi nagbibigay ng pakinabang sa buhay mo. Yun yung nangyayari. So, it is not about having time or not having time. It is about kung saan mo binibigay ang oras mo.
Ang reason kung bakit hindi pa rin nila nakukuha yung resulta na ninanais nila, na gusto nila, is because nilalaan nila ang oras nila sa mga bagay na nagpapahirap sa kanila. Pagdadrama, pagchichika, di ba? Ano-anong mga ginagawa, stalking sa Facebook, nanonood, nagti-TikTok. Hindi naman sila kumikita doon eh. Di ba? So, ang nangyayari, imbis na meron sana silang ekstrang oras para sila ay magkaroon ng opportunity na mabago yung estado ng buhay nila, hindi tuloy nagkakaroon ng time because they spend most of their time on non-productive or unproductive na mga activities. Why is it like that? Because unang-una, kulang sila sa awareness. Kulang sila sa awareness. Tapos masyado na silang komportable. Mahirap man sila ngayon pero hindi pa sila nananawa sa kahirapan ng buhay nila. Nag-i-enjoy na sila sa kahirapan. Ibig sabihin, mas pinipili pa ng tao ang suffering that is comfortable kaysa something na new na hindi komportable para sa kanila. Ang tao kasi ayaw niya ng change. Ang tao ayaw niyang mag-grow. Gusto niyang kumita ng pera pero ayaw niyang kitain yon. Gusto niyang mabigyan ng pera. Ayaw niyang kitain yon. Ayaw niyang trabahuin yon. Gusto niyang magbago ang buhay niya. Ayaw naman niyang magbago. Gusto niyang magkaroon ng pag-asenso. Hindi naman pang-successful ang galawan niya. So, at the end of the day, hindi ibibigay sa iyo ang isang bagay na hindi umaayon yung actions mo at goals mo sa buhay. So, ayan. Salamat, friend. You're welcome. Yes! Okay, next. So ako na yung one pagtanong. Actually, yung mga tanong nila na-encounter ko rin, press. Pero meron din po akong mga friends na kaya hindi po sila makagrab sa opportunity na i-share ko sa kanila kasi sila nga daw wala nang natira sa kanilang pera kasi lahat po ng mga parang siya ang naging breadwinner sa pamilya nila. No? Binubuhay yung mga kapatid nila, 'di ba? Besides sa mga anak, nagbibigay sa mga kapatid, sa nanay, ganun parang lahat na nasa kanya. Siya yung takbuhan ng pamilya niya. Okay. So, kasalanan niya. Tama. Kasalanan niya na bakit naging walang-wala siya kasi gusto niya kasing ipa-feel, 'di ba? Meron siyang tinatawag na superhero syndrome. Yes. Siya ang nagpapaka-hero, hindi na siya breadwinner. May pagkakaiba ang hero at martyr. Papunta na siya sa line nasa martyr na siya na stage. Okay lang naman maging isang breadwinner, 'di ba? Ako, breadwinner din naman ako. Ika, sino dito mga breadwinner? Mga breadwinner naman kayo. So, ibig sabihin, naiintindihan dapat natin na sa pagiging breadwinner, may limitasyon yan. Correct. Diba? Too much of something good is bad. Akala niya, sa pagsalo niya ng lahat ng problema ng mga pamilya at kaibigan niya, ay naging mabuti para sa kanilang lahat. Pero in reality, naging masama. Mas maganda magsabi ka pa nga ng no kaysa yes pagka pinapakiusapan ka kasi tinuturuan mo ang tao na maghanap ng ibang paraan at maging madiskarte. Sa palagi mo silang pinagbibigyan, ang nangyayari kasi yan, nagiging dependent sila sa'yo. True. Help a person once, the person is grateful. Help a person 2 times, the second time around, the person will expect. Yes. Mag-e-expect na yan ng tulong. But help them another time, then they will feel entitled sa tulong mo na the time na hindi mo na kayang tulungan, basama ka na. Yes, Babasurahin ka na. That's the reason why marami kayong nababalitaan ng mga OFW na inubos nila, kakapadala yung pera nila sa pamilya nila. Nung time na tumanda na sila at nag-retire na sila, anong ginawa ng pamilya nila? Tinakwil sila. Tinakwil sila. Bakit? Entitled. Feeling nila deserve sa kanila yun, ang perang pinaghirapan mo. So, unless kung matututo yung taong yan, yung mga kaibigan mo na ganyan, kung ano ang nangyari sa mga naging katulad niya ng sitwasyon, ganun din siya pagtanda. So, that person needs to learn kung ano yung limitasyon ng isang breadwinner, ano yung limitasyon ng isang magulang, lalong-lalo na ng isang kapatid. True. Okay. Thank you, friends. You're welcome. Natauhan. Sana naman, di ba? Sana Kasi naman natauhan. siya din naman ang kawawa kung hindi siya magbabago. Tapos, kailangan maging wise siya kasi pag tumanda siya, lahat ng pera niya, pinadala niya. Pag tanda niya, wala siyang pera. Para saan pa ba siya naghihirap? Para lang sa pamilya? Hindi marunong magmahal yan sa sarili. Kaya nga, nakalimutan ang sarili niya. Nakalimutan niyang mahalin ang pinakamahalagang tao sa buhay niya, ang sarili niya.
Na-experience mo yan. Okay. Ano ko, sige padala. Oh. Umuwi ako, wala. Ikaw ang wala, di ba? Nung umuwi ka, ikaw ang wala. So, yun. Yan. So, next. ngayon, Yes, it's my turn. So, actually, karamihan naman, di ba dati rin naman ako OFW. Pero karamihan sa na-encounter ko, nakakilala ko, same lang sa akin before na walang ipon, di ba? Puro reklamo sa buhay, namimiss ang pamilya, and at the same time, bakit may mga tao talaga na takot mag-grab ng opportunity and lagi nag-i-stay sa isip nila yung takot, duda, and at the same time, ayaw talaga nilang maniwala na kayang baguhin ang opportunity ang buhay nila. because normal kasi na reaction ang fear of change. It is one of the most common na mga parang nature ng tao na natatakot tayo sa pagbabago. Di ba? Tanda-tanda. Sino dito nakakatanda ng first kiss nila? Pero ikaw, wala ka pang first kiss. Sino dito? Yung mga, syempre kayo, may pamilyado. Yung mga first kiss nyo, ito yung tanong ko sa inyo. Nung first kiss nyo ba, yung papunta na sa first kiss, kinabahan ba kayo? Of course! Ikaw, mentor. Natakot. Natakot ka. Yung nga iba, akala nila pag nag-kiss, nabubuntis. Di ba? So, ibig sabihin, lahat ng bagay na bago para sa isang tao, natatakot siya. Kasi ang tao naman kasi by nature, ayaw niyang mahirapan. Tapos, ayaw niya ng mga bagay na hindi niya nakasanayan kasi we are creatures of habit. Number one, eto, ang kailangan lang talaga nila, ang mangyayari lang talaga sa tao bago siya magbago, dalawa lang ang reason ng pagbago ng tao. Unang-una, because of inspiration. Second, because of desperation. So, kung ikaw ay nai-inspire, ibig sabihin, nagiging malakas ang loob mo na gusto ko din maging katulad sa kanya. Yeah. Pero kung ikaw ay nag-change because of desperation, eto yung mga tao na yung mga nakausap mo kasi na natatakot pa, wala pang lakas ng loob at paniniwala sa sarili, hindi pa kasi sila nadadala. Mataas ang pain threshold nila. So, nasaktan man sila ng paulit-ulit, nahihirapan ng paulit-ulit, pero hindi pa nila narating ang hangganan ng kanilang suffering. Correct. Darating ang time na mauubos muna lahat. May mga tao kasi na nag-learn sa sariling experience, which is, it's a bad teacher. Why do you learn? Bakit mo kailangan pagdaanan yung sobrang hirap? Kung pwede mo namang tingnan sa iba yon. Dinanasan mo pa talaga. So, darating pa sila sa pinaka-worst na rock bottom na situation ng buhay nila bago sila magkakaroon ng lakas ng loob para magbago. Kasi pain. Yung pain sa buhay nila, pag hindi na nila kaya, doon na sila magsasabing ayaw ko na, gusto ko na. Yes. Yun. So, Thank you, Press. You're welcome. And meron pa bang mga concern? So, kailangan pala talaga sa buhay mag-take ng risk. Kailangan mo talagang, everything in life is a risk. Yes. Everything. The first time na nag-ride ka ng bisikleta, di ba? Anong ni-risk mo? Ni-risk mo na maano ka sa bisikleta. Masugatan ka, masudsod ka dyan. Di ba? The first time na natuto kang maglakad, anong ni-risk mo? Siyempre, matumba nung baby ka pa. If you look at human nature, lahat naman talaga ng every aspect of our learning experience and progress is all about risk. Because gano'n naman talaga ang buhay. When you try something, dalawa lang pwedeng mangyari sa'yo. Pwedeng mag-work or pwedeng hindi. It can be a successful na pangyayari or it can be a learning experience na muna ang binigay sa'yo. Lahat naman. Pag-a-apply ng trabaho, nire-risk mo yan, di ba? Nagre-risk ka sa pag-a-apply ng trabaho na matanggap ka o hindi. Ma-abroad man o mapa-Pilipinas, pag-aaral, pag-i-enroll sa school, nagtitake ka pa ng entrance exam. Di ba nire-risk mo din na kung matatanggap ka ba o hindi sa school? Ganon naman talaga ang buhay, di ba? Pag-jojowa, pag-love life, nire-risk mo, siya ba talaga ang forever ko? Oh, di ba? Every choice you make has a risk. Pero the biggest risk of all is pagka wala kang ginagawang pagbabago kasi 100% guaranteed ang failure mo sa buhay. Yes, exactly.
Yan. So ako po meron po akong tanong kay Pres. Okay. So itong tanong ko sa iyo, Pres, bilang isang anak ng isang OFW, kasi anak ka rin naman ng isang OFW. So ano po ba yung nararamdaman mo nung ikaw o yung dalawa kayong magkakapatid na walang nanay sa tabi niya? At saka ano po yung gusto mong gawin para yung nanay mo makauwi at makasama mo ulit? Okay, so unang-una, nung bata pa kami, yung pinakamasaya kong lugar sa buong Pilipinas, yung airport, pagka umuwi yung nanay ko. Pero at the same time, 1 month later, yun din yung pinakamalungkot na lugar. Yes. So, yung number 1 na naramdaman ko na wala akong nanay, syempre, napakalayo. May nagmamahal sa amin, may pamilya kami, pero hindi napapantayan ng kahit sino sa pamilya mo ang pagmamahal ng sarili mong nanay. So, wala kang kakampi, walang nag-aalala sa'yo pag matagal kang umuwi. Di ba? Walang nag-aalaga sa'yo pagka nagkakasakit ka. Nag-aaway kayong magpinsan dyan. Walang pumapanig sa'yo. Ikaw yung inaapi. Di ba? Kasi mostly nakikitira ka lang. Mga ganon. So, yun yung number 1 na sana naman naramdaman ko. Siyempre, naiinggit ka rin pag merong mga meeting sa school. Wala yung nanay mo. Birthday mo, ayaw mo i-celebrate. Wala siya eh. Hindi kayo kompleto. So, ang daming mga bagay. So, bata pa lang talaga ako, naisip ko na kasi matagal ding nag-abroad yung nanay ko eh. So bata pa lang ako, matagal ko nang naisip na dumating sana yung time na yayaman ako para ang nanay ko naman ay hindi na kailangan kumita ng pera sa abroad. So that was the time nung na-encounter ko to na platform. Yung unang pumasok sa isip ko, although inoferan ako ng extra income, nung naintindihan ko siya, na-realize ko, baka eto na yung sagot sa matagal ko nang gustong marating. So yun yung naging daan ko. Magpapayaman ako para hindi na niya need na kumita sa abroad. Yun. So thank you so much. So sino pang may gusto? Baka may gusto pang tanong. So, may tanong ka about OBI? Oh, Hindi, sige. kasi po, inuperan ko ng, yung nasa Guam, inuperan ko siya ng ating insurance. Eh, sabi niya, marami daw nag-ano sa kanya ng ganyang insurance, hindi niya ginagrab. Sabi ko sa kanya, bakit ayaw, hindi ka nag-grab? Sabi ko gano'n, marami na palang hindi na pala ako nag-offer sa'yo. Bakit yung mga nauna ka ako na nag-offer sa'yo, ba't hindi mo ginrab yung ini-offer nila sa'yo? Na yun naman is para din naman sa, para din sa kanya kasi meron siyang para din sa kanya na just in case na magkaroon ng na aksidente, merong sasalo sa kanya na hindi na siya magiging pabigat pa para sa pamilya niya. Sabi ko sa kanya. Tapos yun, hindi naman niya na sinagot yung press. Hindi siya nag-iisip na may pwedeng masamang mangyari sa kanya. Masyadong positive. Hindi. Ano siya? Ang tao kasi, hindi natin iniisip na merong pwedeng mangyari sa atin. Lalong-lalo na kung wala pang nangyayari. The only time na naiisip natin yan is pag nangyari na sa'yo or nangyari sa kakilala mo. Ang number 1 kasi na problema ng tao, hindi naghahanda. Yun talaga. Alam na, pagka merong tag-araw, may tag-ulan. So, ibig sabihin, kung merong mga good times, dadaan din talaga ang mga challenging times. Kung healthy ka ngayon, di ba? Ang daming mga tao, healthy na healthy ngayon, biglang nagkasakit. Meron na wala talagang nangyayari sa kanya, nabalitaan mo na lang, na-disgrasya. So, ang dami namang pwedeng mangyari. So, yung number 1 kasi, ang Pinoy, bakit may mga hindi nakaka-appreciate? Actually, marami namang nakaka-appreciate na ngayon sa insurance. Pero bakit may mga iilan na hindi pa rin is because hindi kasi sila long-term mag-isip. Hindi sila marunong mag-plan ng future. And evident naman kasi they are living a life na parang hindi nila natupad lahat ng plano nila sa buhay. So, problema na niya yun. Diba? Maybe may mga tao kasi matagal ang realization nila eh. Matagal mag-realize, parang loading. Alam mo yung loading? Napaka-loading nila sa buhay. Diba? Tigas talaga nila, tigas, hard-headed. Diba? So, pagdating ng araw, meron nga kaming kakilala na gusto niya sanang kumuha ng insurance, ay hindi na tinuloy kasi nga feeling nila walang mangyayari sa kanila. Ngayon, biglang nagkasakit or biglang na aksidente. So, tinanong niya ulit yung insurance agent na
gusto mo ba, ay, nandun ba yung insurance mo? Kasi si kuya, yung asawa ko, kasi na-aksidente, ganito, ganyan. So, sabi ng agent, ay, hindi na pwede. Kasi dapat ina-apply mo yan nung wala pang nangyayari sa'yo. So, ayun, saka pa niya naisip, nung hindi na siya pwedeng mag-apply. So, anong nangyari? Di nalubog sa utang. Hindi kasi nila naiintindihan anong ibig sabihin ng insurance. To insure you means na hindi mabibigla ikaw at ang pamilya mo sa mga unexpected na pwedeng mangyari sa'yo. Sige, so speaking of yung in connection na din yung sa about kay Ate Lynn na encounter niya na sa akin kasi first mostly din sa nakakausap ko, wala silang sense of urgency when it comes to grabbing opportunities kasi parang para sa kanila okay lang, forever yung work nila, may lakas pa sila, parang okay yung situation. Yun na nga yung sinabi mo, 'di ba, na hindi sila nag-think ahead. So anong magandang para ma-realize din nila that time is gold and kung nakalipas ang panahon, hindi na talaga yan may babalik pa. So, anong gusto mong sabihin ko sa kanila? Para matauhan. You don't live forever. Yun. Sometimes kasi habang buhay pa tayo, habang malakas pa tayo, we feel na kung ano yung situation natin na komportable ngayon, forever yon. Pero lagi niyong tandaan that sometimes life throws a curveball. May biglang nangyayari sa'yo. 'Di ba sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla ka lang ifa-fire. Biglang nasunog yung bahay mo. Biglang may nagkasakit. Hindi naman naghahanda. Kung dapat, marunong din tayo na advance tayong mag-isip. At dapat, pinapahalagahan natin sa lahat yung oras natin. Kasi the every day that goes by, hindi ka naman pabatay, patanda ka ng patanda. Okay lang yan na thinking, kung bata ka pa, nasa 20 ka pa. Ang nakakagulat, 40 years old, 50 years old, ganyan pa din mag-isip. Okay ka lang, ilang years na lang ang kaya mong trabaho. Di ba, nagtrabaho ka na ng 20 years, wala kang naipundar, wala kang nakuha na kahit anong achievement sa buhay mo. Anong ine-expect mo sa 10 to 20 years na nakaraan na in the next 10 to 20 years na hindi na nangyari in the past 10 to 20 years. So, dapat mag-reflect ka ng maayos, ayusin mo yung buhay mo. Kasi baka happy-happy ka now, pero alam mo naman ang buhay, minsan ganun ang buhay Pagdating ng down moment mo, pagdating ng tigbagyo ng buhay mo, nagdadrama ka na, Lord, bakit ganito ang nangyayari sa akin? Si Lord na ang tinatanong. Bakit hindi mo tinatanong ang sarili mo? Anong ginawa mong paghahanda para pag mangyari ang mga bagyo, darating ang mga bagyo sa buhay mo, ay hinding-hindi ka magugulat at madidepress. Yun. You're welcome. Tapos na. Sige, tapos na tayo. May alarm na. So, yan. Thank you so much, Pres. You're welcome. Kami namin na-learn. No, diba? Dapat lang. Sobra. Kasi unang-una, guys, number 1, magaling naman talaga tayo, ang mga Pilipino, magaling naman talaga ang tao. We have the capability to be successful. Ang reason kung bakit hindi ka pa successful sa buhay mo is because hindi mo naman ginugol na maging successful. Second, hindi mo kasi ginagawa ang mga bagay na inline sa pagiging successful. Ang daming opportunity ngayon na wala sa panahon ng mga lolo at lola natin. 'Di ba? Limitado ang opportunities of decades ago. Pero sa panahon ngayon, even mga bata kayang kumita ng malaki. So kung sa panahon ngayon, hindi nagbabago yung buhay mo, hindi ka kumikita ng malaki, then the problem is you. Kung ang problema ay paulit-ulit, ikaw na ang problema. Kung ang buhay mo ay hindi nagbabago, ikaw ang ikaw ang responsible diyan, 'di ba? Ikaw ang dahilan kung bakit hindi nagbabago ang buhay mo. Yes, hindi mo naman mapipili kung pinanganak kang mayaman or mahirap. Pero ikaw naman ang gumawa ng desisyon nung malaki ka na kung magpapatuloy ka maging mahirap or babaguhin mo yung direksyon ng buhay mo. Okay, so ayan, tapos na tayo. Nakapag-swimming pa. Di ba? Kumusta yung Very swimming? productive day. Enjoy. Nag-swimming pa, nag-mentoring, magte-training, tapos mag-educate na naman, magpapalaki ng resulta, and I'm very, very excited na eto mga tao na to, guys. Balang araw, makikita nyo to, magpo-photoshoot, magbi-video shoot, kasi pupunta na sa mga malalaking stage at kumikita na ng milyon. Thank you so much. I hope na may na-learn ka dito. Happy chasing dreams!